Muli namang nagkaroon ng maliit na pagsabog ang Bulkan Taal sa Batangas. Ayon sa PBOX, may naitalang minor phreatic eruption sa main crater ng bulkan alas 9:18 kagabi. Nagtagal ito hanggang alas 9:22 ng gabi. Sa record ng PBOX, nagbuga ng 1,500 meter white plume ang bulkan at nananatili pa rin ito sa alert level 1. Bago natin pag-usapan ang tigdas, dito muna tayo sa Bulkang Taal. Kasi kagabi nga po nagkaroon ito ng phreatic eruption. Kasama na natin si Director Toto Bacolcol. Dr. Toto, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Apo, tapos na ho yung episode ng phreatic eruption ni Taal kagabi? Yes po. It only lasted for 4 minutes from 9:18 to 9:22. And umabot ng 1,500 meters yung plume height. Oo. Pagka-phreatic eruption, interaction ng umaangat na magma at saka ng tubig sa ibabaw, di ho ba? Maulan ba dun sa sa Taal? Not necessarily magma. It's hot volcanic rocks. Could be hot volcanic materials, could be hot volcanic rocks, or hot volcanic gases. So wala pong magma involved dito. Okay. If it's phreatomagmatic, may magma, but dito it's just phreatic eruption. Pero mataas-taas din ba yung yung plume niya? Medyo mataas-taas, but again, may mga phreatomagmatic na tayo na umabot ng 2,800 last year. And ito, 1,500. So, at saka sandali lang, kaya tinatawag natin na minor phreatic eruption. Saan pumunta yung abo? Anong direksyon? Ang drift ng plume towards the northeast, pero nagtanong-tanong kami, wala pong nag-report sa atin na nakaabot sa kanila yung abo. Okay. So most likely, nasa Taal Volcano Island lamang ito. Okay. Ang Canlaon, kumusta? Kasi nagpapakita ang gilas din ito the past few days. Yung Canlaon Volcano naman for 16 days now, wala tayong as emission activity. And yung last eruption niya was last May 13 lamang. Hindi. Canlaon. Ano pala, Bulusan palang tinutukoy ko. Yung Bulusan naman, wala rin tayong as emission activity for several days now. But yung between May 29 to kanina 12 a.m. for the past 24 hours, 5 volcanic earthquakes lamang yung na-record natin. And yung sulfur dioxide niya, medyo bumababa na, naging 72 tons per day lamang. Umabot ito ng 2,131 tons noong May 1. Ayan, okay. At ang kagandahan ho nito, dahil nga po sa modernization ho ng PBOX, magkakaroon na tayo ng pondo para po sa dagdag ng mga equipment, upgrading ng equipment. Paano ho yung sweldo? Naihabol? Yun po, yung sweldo po. Again, we will negotiate this with DBM. In fact, ongoing yung IRR crafting natin. Okay. And we will again talk to DBM about yung plant media structure, yung organizational structure natin. At saka salamat sir sa support. Hindi, tsaka paalalahanan din natin yung ating mga kababayan, ha? Alam ho ninyo, yung pagnanakaw ho ninyo ng mga monitoring device ho ng PBOX, ng Pag-asa, mahigpit pong ipinagbabawal sa ilalim po ng Anti-Pilferage Act para po sa mga equipment nga po ng Pag-asa at PBOX, mere possession, Hindi na kinakailangan pang i-prove yan na anti-fencing, whatever, Yan pong possession ninyo, kung kayo nakabili niyan, basta't kung sino ho yung may hawak, may kaso na kagad kayong kakaharapin. At hindi ho biro ang multa, hanggang 1 milyong piso ang multa, di ba, Director? Yes po, mataas po yung multa nito. And again, hindi lamang yan, buhay yung natin yung nakasalalay dito. So, correct. Sana naman maiintindihan natin mga kababayan na itong mga instrumento na to ay para din naman sa kanilang kaligtasan. Oo, kaligtasan ng lahat, hindi lamang ho yung mga nakapaligid, kundi pati yung iba pang mga maapektuhan, ha? Oo, kasi yung iba, that's right. Yung mga yung mga flood monitoring device natin, ninanakaw, may mga buwisit, pagkatapos bibenta pa kilo-kilo. Ngayon ho, mere possession lang ho yan. Meron naman ho tayong listings niyan, Director? Kung ano yung mga pwede nakawin. May listahan naman tayo, that's right. Ayan, oo. Thank you, Director, ha? Ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng PBOX.